Ang ninuno. Gabay na impakto, madalas kainin katawan ng tao or katawan ng nilalang. Sino kaya masusunod? Yung gabay o yung ginagabayan? Yan ang aalamin natin para sa kwento ngayong araw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ray. Taong 1995, Isabela, Leyte. Likas sa ating mga Pilipino na maniwala sa mga kakaibang bagay. Nakaukit na ito sa ating kultura at kasaysayan na nagiging batayan sa pagtingin sa mga kababalaghan. Mula sa paniniwala sa engkanto, aswang, pamahiin at marami pang iba. Pero marami din naman na hindi naniniwala. Ako si Ray. Sumulat ako para ibahagi ang karanasan at maiparating kung ano ba talaga ang kababalagan, misteryo at hiwaga. Nung mga panong iyon ay 14 anyos pa lang ako. Sa tagong lugar noon ng Isabel, tahimik kaming namumuhay ni Nanay Diyosa. Mula kami sa Iloilo. Lumipat lang sa Isabel mula nang mamatay si Ama. Nawalan ito ng buhay dahil sa isang sakuna. Malalaman nyo sa kwento kung papaano. Ang ikinabubuhay namin ni Ina ay pagbubukid. Karaniwan lang naman ito sa lugar. Mga gulay, mais, at marami pang iba. Ang iba ay ginagawa naming pangkonsumo. Ang iba naman ay ibinibenta o hindi kaya naman minsan ginagawang kakanin ni Ina. Kagaya na lang ng puto balanghoy, sinakol o nilusak at iba pa. Madalas niya itong nilalako sa paaralan. Nagkakasabay pa kami ni Nanay papunta sa eskwela. May iba pang pinagkakaabalahan si Nanay Diyosa. Isa din itong albularya. Masasabi kong naiiba siya kumpara sa karaniwan at mga nakilala ko noon. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa niya. Lahat ng naging bisita sa tahanan. Ni isang beses, hindi ako nakapansin ng may negatibong reaksyon. Hindi sila lumalabas ng bahay nang hindi gumagaling. Pero partikular lang ito sa mga sakit na hindi normal. Kaunting pagpapaliwanag sa aming lugar. Nasa liblib ang tahanan pero may iilang kabayan. Nasa bandang dulo pa kami. Madali mong makikita ang tahanan dahil sa amin lang naman ang may mataas na antas ng lupa. Nasa taas ito ng burol. Nakangat ng kaunti sa lupa ang ilalim ay kulungan ng manok. Panay reklamo si Nanay. Pinamamahayan na ng mga bunhok ng manok ang bahay. Ang bunhok ay kuto ng mga lahi ng mga ibon. Makikita ito sa balat ng mga tao. Nakakairita at nakakainis. Noon ay hindi ko talaga alam kung ano ang kinamatay ni Ama. Sanggol pa lamang ako nang mangyari yun. Pero hindi na nag-asawa ng iba si Nanay. Ganon siya katapat kay Tatay Ranilo. Palagi kong tinatanong si Nanay Diyosa kung ano ba talaga ang kinamatay nito. Ang palagi niya lang na sinasabi sa akin, na disgrasya. Pero mahahalata sa mga mata at kilos ni Ina na nagsisinungaling. Madali lang naman itong makilatis dahil kami lang ang palaging magkasama. Wala naman akong mapagtanungan sa lugar namin dahil hindi naman talaga kami tagalugar. Ang lupaing tinitirahan. Lupain ito na nabili ng tiyahin kong nasa abroad. Kami lang ang naging katiwala ng tahanan.
Isang hapon kung hindi ako nagkakamali. Masama ang panahon at malakas ang ulan. Anong oras na? Hindi pa rin umuwi si ina. Sigurado kong nakisilong muna ito sa ibang tahanan para hindi mabasa ng ulan. Habang ako noon, sobrang hilig kong maligo sa ulan. Kaya kahit mabasa pa uwi ay walang problema. Nauna ko kay nanay at habang nagbibihis, hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan. Hinalungkat ko ang kagamitan ni nanay. Kinuha ang kahon na nasa ilalim ng katre. Dati ko pa gustong malaman kung ano ang laman nito. Pero ayaw ni nanay na pakialaman ang mga bagay na yun. Nakabukas ang kandado. Marahan ko itong inalis. Pagkabukas ng takip ng kahon, may nakita ko na ilang pahina ng papel at may kung anong mga nakaguhit. May korteng pabilog at may patulis. Sa ibang pahina naman, mga alpabeto ang nakasulat. Pero alinman sa mga katagang iyon, wala akong naiintindihan. Nababasa pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Maliban sa mga papel, may ibang bagay pa akong nakita. Kawayang sisidlan at may takip. Meron ding mga tela na halatang may mga laman. Lumakas ang kuryosidad ko sa mga nakita. Sinuri ko ang laman. Doon sa isang sisidlan, napansin ko ang bilog at patulis na bagay. Ito yung nakaguhit sa papel. Napatanong ako sa sarili kung para saan ang mga bagay na yun. Sigurado kong importante ang dalawang bagay. Hindi pa ako nakontento. Tinignan ko pa ang isa pang sisidlan. Nakita ko naman ang sinturon na nakalingkis. Pinagbuklod kasama ng punyal gamit ang tali. Para saan kaya tong mga to? Hindi kaya gamit to ni tatay? Wika ko sa sarili. Matapos nun, kinuha ko ang sisidlang kawayan. May mga nakita akong letrato ni nanay at tatay habang kinakasal. Pero napakunot ang muka. Isa sa panauhin doon sa larawan. May nakaguhit na bilog. Napatanong ako sa sarili kung sino ang taong iyon. Kamag-anak ba namin o hindi? Nakakapagtaka dahil bakit kailangan pa itong markahan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko na lang ito pinagtuunan ng pansin. Hanggang ilang sandali lang, para bang bigla akong nabingi. Tila nawala ang tunog ng ulan. Boses ko lang ang naiwan. Sinubukan ko pang yugyugin ng ulo, pero hindi ito nawawala. Hanggang sa may narinig ako na nakakakilabot na boses. Gasgas, na tila nagsasalita malapit lang sa tenga. Napatingin ako sa paligid, pero wala akong nakikita. Para na akong nababaliw ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salita. Oras na. Napamura ko. Kagad kong niligpit ang mga gamit ni nanay at nagpunta sa kusina. Napansin ko mula sa bintana na malakas pa rin ang ulan. Pero wala akong naririnig. Ilang sandali pa. Uminom ako ng tubig. Doon lang nagbalik sa normal ang pandinig ko. Kasabay ng pagkalapag ng kung anong bagay sa silid namin. Kagad kong tinignan. Nakita ko na tila umaalog yung kahon.
Doon na ako tuluyang binalot ng kilabot. Gusto kong lumabas ng tahanan, pero parabang may nag-uudyok na lapitan at kunin ang kahon. Ewan ko ba, hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Pinuntahan ko ang kahon at muling binuksan. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Sapagkat yung bilog at patulis na bagay, para bang nanginginig na tila lumilindol. Ganon ang reaksyon ng dalawang bagay. Pero ang mas ipinagtataka ko pa noon, sinoli ko naman sa sisidlan. Pero bakit nakalabas na ito nang muli kong tignan? Marahan kong hinawakan ang mga bagay. Magkasabay naman itong tumigil. Pero nag-iba ang nararamdaman ko nang mahawakan ko ang bagay. Nung una ay tila normal lang. Pero sa puntong iyon bigla itong uminit. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarating na si ina. Hindi ko namalayan. Nasa likod ko ito at nagsalita. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinakialaman yan? Wika ni Nanay Josa. Nandyan po pala kayo, Nay. Kasi Kwani. Teka, ano po ba kasi ito, Nay? Bakit po ayaw mong ipakita sa akin? Pasensya na po Gusto ko lang po talagang malaman kung ano yung nasa kahon eh. Kaya yun, binuksan ko po. Kaso, iba po yung nararamdaman ko eh. Tugon ko kay ina. Pero hindi na ito samagot. Kinuha lang ang kahon. Kinandado at muling binalik sa lagayan. Matapos nun, lumabas siya ng kwarto at pumunta sa kusina. Nakikita kong aligaga si nanay. Hindi ito mapakali na tila may problema. Dala ng kuryosidad, kinulit ko si nanay. Mga gamit yun ng tatay mo. Hindi mo kilala ang tatay mo, Ray. At ayaw kong malaman mo ang patungkol sa kanya. Kaya hindi ko ipinapakita sa iyo ang laman ng kahon na yon. Huwag ka nang makulit. Huwag mo nang alamin. Para yan sa ikabubuti mo. Wika ni Nanay Josa. Ano daw? Bakit po ayaw niyong malaman? Tatay ko po siya eh. May karapatan po ko, Nay. Ang sabi niya po sa akin mabait siya. Pero bukod doon, Nay, wala na po kayong ibang sinabi. Ano ba, Nay? Sino at ano talaga si tatay? Tugon ko kay Nanay Josa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Natuliro si ina at natulala. Nanibago ko sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko pa lang siya nakita na parabang natatakot. Nasanay ako na palaging malakas si nanay. Kampante sa mga ginagawa at sinasabi. Pero ng mga oras na yun, meron talagang kakaiba sa kanya. Hanggang sa nagsalita si Nanay Josa, nalaman ko ang lahat na labis kong kinamangha. Ako at ang tatay mo. Parehas kaming albularyo. Pero si Ranilo namatay siya eh. Hindi tao, kung hindi nilalang. Matapos kitang maisilang anak, ilang araw magmula nun, napatay ang tatay mo. Wika ni Nanay Josa. Dagdag pa ng ina. Hindi niya kilala kung sino ang aswang. Pero may pinaghihinalaan ito. Ngunit hindi niya na nabigyan ng pagkakataon na makaganti. Mahina pa siya ng mga panong iyon dahil kakasilang ko pa lang. Sa pagpapatuloy ni nanay,
Malakas ang aswang na yun dahil kung hindi, madali lang itong mapapatay ni ama. Sapagkat ang tanga nito, isa sa mga pinakamalakas na mutya. Ito yung nakita ko na dalawang bagay na nasa loob ng kahon. Napatanong ako kung ano bang klaseng mutya. Dagdag ko pa, bigla na lang akong nabingi kanina habang pinagmamasdan ang mga gamit at may nangyari. Gumalaw na lang bigla ang mga ito. May narinig ka ba? Meron bang bulong o kahit anong pangitain? Tanong ni Nanay Diyosa. Bulong? Opo. Nakakatakot po yung boses, Nay. Basta garalgal eh. Ang sabi niya, oras na. Paulit-ulit po yung sinasabi sa tenga ko, Nay. Parang katabi ko nga lang po pero wala naman ako nakikita eh. Hanggang ngayon ay kinikilabutan po ko eh. Tugon ko kay Nanay. Matapos nun, nanlaki mga mata ni Nanay Diyosa. Kagad itong pumasok ng kwarto at sinuri ang mga gamit. Sumunod naman ako sa kanya. Hanggang sa muling nagsalita si Nanay. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, meron siyang sinabi sa akin eh. May gabay si Ranilo, anak. Ayon sa kanya, mapapasa ang gabay sa'yo sa oras na mamatay siya, kasama ang mga gamit niya. Pero anong magagawa ko? Ay, ito talaga ang tadhana. Madali lang intindihin ang mga naramdaman mo kanina. Ito'y paiwatig na kailangan mo nang mapasa kamay ang gamit ng tatay mo. Pero natatakot ako, anak. Baka kung anong mangyari sa'yo. Hanggat maaari, gusto kitang mamuhay ng normal. Wika ni Nanay Diyosa. Hindi ko alam kung anong isasagot kay Nanay. Oo. Aminado ko namamangha talaga sa mga natunghayan at nalaman. Pero naguguluhan ako ng mga oras na yun. Para bang lutang sa alak. Naglalakbay ang diwa sa kawalan. Ilang sandali pa. Tinanong ko kay Nanay kung talagang para sa akin ang gamit. Bakit kailangan niyang ipagkait ito sa akin? Dagdag ko pa. Ano naman ang kinakatakutan ni Nanay? Hindi naman ako papatay ng aswang o anumang mga nilalang sa dilim. Tatanggapin ko lang ang gamit bilang respeto sa namayapang ama. Pero hindi naman ako magiging katulad ni tatay. Marami kang hindi pa nalalaman, anak. Pero sasabihin ko na sa'yo. Ang dahilan kung bakit pinili ko ditong tumira. Dahil hinala ko. Nandito ang pumatay kay Ranilo. Nasa kabilang baryo lang nakatira. Matagal ko nang sinusubaybayan. Wika ni Nanay Diyosa. Paglilinaw pa nito, siya ang pumili ng lugar kung saan bibili ng lupa ang kapatid. Doon sa lugar, para mas masubaybayan niya ang bawat kilos ng aswang. Akala niya nung una nag-iisa lang ito. Pero may kasama pala na ibang kauri. Humahanap lang siya ng tiyempo. Kung sakaling ito nga ang pumatay, malaki ang posibilidad na baka may gawin ang nilalang sa akin. Sa oras na mapasa kamay ko ang gamit ni tatay. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipakita sa akin ang mga gamit. Kinakabahan ako noon. Sapagkat may punto si ina sa mga sinabi. Wala din akong alam sa ganung mga bagay. At mas malalim ang kaalaman niya kung ikukumpara sa akin. Kaya naman sumang-ayon na lang ako sa kanya.
Pero sa kaloob-looban ko, gusto kong mapasakamay ang mga gamit ni Tatay Ranilo. Hanggang sa binuksan ni Nanay ang kawayang sisidlan, kinuha niya ang mga larawan ng ikasal sila. Nagulat ako nun sa sinabi ni Nanay Josa. Yung taong nakabilog doon, ito yung pinaghihinalaan niyang pumatay kay Tatay. Hanggang sa nanlaki ang aking mga mata, nakilala ko ang tao. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tao na palagi kong nakikita sa tuwing papauwi galing paaralan. Nay, di ba madalas natin yung nakakasalubong kapag pauwi ako ng paaralan? Tama po ba ako? Tanong ko kay Nanay. Oo anak, tama ka. Alam kong alam niya na ang pakay ko. Kaunting pagkakamali lang. Siguradong magkakaroon talaga ng hindi magandang kaganapan. Nagsisisi nga ako eh. Bakit ko pa kasi sinubok na sundan siya hanggang dito? Ay nako. Ngayon alam mo na kung bakit ako natatakot para sa'yo. Madali kanyang malalapitan. Wika ni Nanay Josa. Hindi na ako nagsalita. Ilang sandali lang niligpit ni Nanay ang mga gamit. Hanggang sa nakaisip ako ng maaaring gawing hakbang. Kung binabantayan kami ng aswang, hindi nga nagkakamali si Nanay ng hinala. Sigurado ko na siya ang salarin sa pagkamatay ni Tatay. Para bang mas umigting ang pagnanais ko na makuha ang gamit. Hanggang isang araw, muli kong nakita ang taong iyon. Papauwi ako galing paaralan. Hindi ko kasama si Nanay. Nakatambay ito sa gilid ng kalsada. Humihit-hit ng tabako at halatang nakatingin sa akin. Nagkunwari lang akong kalmado. Pero ang totoo, nanggigigil ako sa kanya. Nang malampasan ko ito, mabilis akong sumirit ng takbo pauwi. Kinuha ko ang gamit ni Tatay kahit wala akong alam kung para saan ba talaga ang mga iyon. Binulsa ko yung pabilog, pati na rin yung patulis. Halos magkasing laki ang mga ito. Mga 2 daliri ang kapal. Yung sinturo naman ay sinuot ko. At yung punyal, sinuksok sa tagiliran. Matapos kong makuha ang lahat ng tangan ni Ama, lumabas ako ng tahanan. Pababa na sana ako ng lugar. Pero nakita ko mismo yung tao na nasa paanan ng burol. Napahinto ako. Nakipagtitigan sa kanya. Nakangiti ito. Makikita ang mga nangingitim na ngipin. Kumpirmado, ito nga ang salarin. Para bang nagkaroon ako ng tapang dahil sa sukdulang galit. Inangasan ko yung tao. Sabay turo. Mabuti naman at hindi na kita kailangan pang puntahan dun sa daan kanina. Hanggang masid ka lang, ino? Para kang animal. Ikaw yung pumatay sa tatay ko. Wika ko sa kanya. Ay, nako. Hindi may pagkakaila. Kagaya ka ng tatay mo, no? Akala nyo ba, hindi ko alam na hanggang dito sa lugar, sumusunod kayo sa akin. Ang tanong, anong magagawa mo, Paslit? Ang tagal naman. Parang nagsasayang ako ng panahon sa'yo. Wala ka namang ginagawa eh. Wika nito. Ang pangalan niya ay Abel. Dagdag pa ni Abel,
Hindi ko na lang sana sinalo ang gamit ni Tatay Ranilo. Nang sa ganun, wala siyang kailangang gawin sa akin. Ang pagsalo ng gamit ni Ama, paiwatig ito ng legasiya. Sumagot ako sa kanya na tama siya. Ito ay para sa legasiya ng tatay ko. Uubusin ko ang lahat ng sangkot sa pagkamatay niya. Hindi ko na naiintindihan ang nangyayari ng mga oras na yun. Para bang wala ako sa sarili. Naninibago ako noon. Bakit sobrang tapang ko? Hindi lang ito simpleng dahil nais makapagiganti. Meron talagang kakaiba sa akin. Habang nag-uusap kami ni Abel, muli akong nabingi. Bumuka pa ang bibig ng aswang. Pero wala akong naririnig. Huwag kang magtaka. Unang hawak mo pa lang sa mga tangan ng tatay mo. Kumapit na sa'yo ang bisa. Kasabay noon ang pagkakaroon ko ng koneksyon sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng walang katulad na katapangan. Ako si Salpo. Ako ang gabay ng tatay mo. Ang tawag niya sa akin, Impakto. Ang pagkakamali lang ng tatay mo noon, hindi niya dala ang mga gamit niya. Kaya siya namatay. Lapitan mo siya. Tignan natin kung masasaktan ka ba niya. Magugulat ka sa mga kaya mong gawin. Wika ni Salpo. Yon ang dahilan kung bakit merong kakaiba sa akin. Bagaman nakakagulat, pero sinunod ko ang sinabi niya. Kung gabay siya ng aking ama, siguradong mapagkakatiwalaan kung sino man ang bumubulong sa akin. Umabante ako ng lakad papalapit kay Abel. Pero habang nangyayari ito, nakaumang na ang kamay ko sa kawayang gawa sa punyal. Patuloy pa rin sa pagbubuka ng bibig si Abel. Wala talaga akong naririnig sa kanya. Bagkus ang naririnig ko lang noon, ang hagik-gik ni Salpo. Ilang distansya na lang ang layo ko kay Abel. Binigla ko siya. Mabilis kong binunot ang patalim at itinarak ito sa dibdib. Doon ko palang narinig ang boses ni Abel. Umuungol ito. Nakadilat ang mga mata na tila sobrang gulat sa nangyari. Wala akong nararamdaman nun. Matapos kong masaksak sa dibdib, kaagad akong umalis at iniwan si Abel. Pagtingin ko sa kanya, nakabulagta na ito sa lupa. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang nakakita. Kaya sigurado ko na walang nakakaalam na may nangyari sa lugar. Pero ang nakakapagtaka, papaano ba naman? Habang papalapit ako kanina kay Abel, hindi tumitingin ang mata nito sa akin. Sa halip doon ito nakatitig kung saan ako nanggaling. Ganon ko siya kadaling napatay. Pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Baka naging kampante lang si Abel dahil bata pa ako. Nang makauwi ng tahanan, tumingin ako sa ibaba. Nakita kong may lumapit na 2 tao kay Abel. Kinuha nito ang bangkay niya. Nagmamadaling pumasok sa kakawyan. Kung hindi ako nagkakamali, mga kasama ito ni Abel. Nasimulan ko na. At maaari pang dumating ang iba para magiganti. Naupo ako sandali sa paanan ng pinto. Doon ako maiging nag-isip. Bakit madali kong napatay si Abel?
isa pa, hindi man lang ako nakaramdam ng pangamba. Ganyan kadelikado ang tatay mo noon. Hindi namamalayan ang kalaban. Mamamatay na pala sila. Isipin mo, naglakad ka lang, pero dahil sa bilis, para bang humihinto ang oras ng mga kalaban. Natanong ko ang gabay kung sino at kung ano talaga si Tatay Ranilo. Ang sabi ni Salpo, ang ama ko ang dating may hawak ng bertud ng sarangay. Tumatawa pa ito habang nagpapaliwanag. Dagdag pa ni Salpo, siya ang nagbigay sa tatay ko ng 2 bertud ng sarangay. Nangyari ito nang minsang malagay sa bingit ng kamatayan ang ama. Tinambangan siya ng mga aswang sa gubat kung saan ito naghahanap ng mutya. Kung hindi dahil kay Salpo, mas maagang namatay ang aking ama. Hindi na sila magkakatuluyan ni nanay at hindi na ako masisilang sa mundo. Natanong ko pa si Salpo kung ano ang sarangay. Meron din akong kaalaman sa mutya, pero bago pa lang sa pandinig ang katagang sarangay. Ang sarangay, kaibigan ko, isang uri ng engkantong bantay. Isipin mo na lang ang dambuhalang tao na may ulo ng toro. Ganon ang itsura ng sarangay. At ang 2 bertud, mula pa sa bangkilang pinatay ng sarangay na yon. Patulis ang ngipin at bilog ang mga mata. Hindi mo yan may kukumpara sa mga pipitsuging tinatangan ng karaniwang tao. Pwe! Mahina. Mga nagpapaniwala sa simpleng bato. Pero yang nasa'yo, hindi yan simpleng bato. Ikaw na ang tumuklas kung ano ang kayang gawin ng tangan mo. Mararanasan mo yan sa mga susunod na araw. Wika ni Salpo. Gusto ko sanang sabihin na magpakita siya sa akin. Pero ang sabi ng gabay, hindi pwede dahil baka mabasag ang bisa ng gamit. Siguradong magugulat at matatakot ako kapag nagpakita siya. Walang matapang na tao na kayang makita ito sa personal. Hindi na lang ako nagsalita pa noon. Kung totoo ang sinabi ni Salpo, talagang nakakakilabot ang itsura niya. Boses pa lang nito ay nakakakilabot na. Paano pa kaya kung makita mo siya mismo ng harapan? Siguradong mas masahol pa ito sa aswang. Ilang sandali lang ay dumating na si ina. Pero nagulat ito nang makita. Marami akong talsik ng dugo. Bukod pa dyan, nakita niyang suot ko at hawak ang mga gamit ni ama. Akala ko ay magagalit ito. Pero hindi. Umiiling habang nakangiti. Ang sabi pa ni ina, napatay na ang pinaghihinalaan niyang pumatay kay ama. Nagtanong pa ito kung paano ko nagawa. Pero hindi ko din talaga alam. Basta sinaksak ko lang ito sa dibdib. Bumagsak sa lupa. Napuruhan ang puso ng patalim. Dagdag ko pa nakakausap ko na ang gabay ng gamit. Siya ang nagsabi sa akin ng kailangang gawin. Kaya pala namatay ang ama dahil hindi niya dala ang tangan. Tumangulang si Nanay Josa at sinabi,
Binagat lang ang ama habang kasalukuyan itong papunta sa bayan para makabili ng ilang gamit para sa akin noon. Nakikita kong lumuluha si nanay. Dagdag pa niya, siya ang dahilan kung bakit namatay si Tatay Ranilo. Dadalin sana ni tatay ang kanyang mga tangan. Inabisuan ito ni nanay na wag na lang dahil bibili lang ito sa bayan. Ang hindi niya alam, naghahanap lang pala ng pagkakataon ang mga aswang na palaging nakamasid sa kanila. Nang magkaroon ng tiyempo, doon sinalakay si Tatay Ranilo. Walang karaniwang tao na kayang makipaglaban sa malakas na aswang, lalo na kung walang dalang tangan at walang malakas na karunungan. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Masaya kung alam ko na ang mga nangyayari. Yun naman talaga ang gusto kong malaman dati pa. Kung ano ba talaga ang misteryo ng pagkamatay ni tatay. Bukod pa dyan, may matutuklasan pa pala ako na siyang nagpabago ng lahat. Hindi lang pala simpleng albularyo si ama dahil bantugan ang tatay ko. Gabi na ng mga sandaling iyon. Ang sabi ni nanay, maghanda na kami dahil sa pagkamatay ng isa nilang kalahi, gagante ang mga aswang. Pero kampante ang nanay ko dahil ayon sa kanya, hindi niya inakala na magkakaroon kagad ako ng abilidad mula sa tangan. Mabuti ng ganun dahil alam niya sa sarili na taliwas pala ang pinaniniwalaan niya noon na madali lang ako mapapatay ng kung sinong nilalang. Hindi naman nagkamali si nanay. Nangyari ang parehas naming inaasahan. Sapagkat pagsapit ng 11:00 ng gabi, may narinig akong mga tao na nagsasalita sa labas ng bahay. Pabalik-balik lang ang mga ito na tila ba nananadya. Si nanay noon, nasa gilid lang ng katre, nakikiramdam habang yung mga kamay para bang nanggigigil hawak ang sanbinitong rebulto. Ilang sandali pa, nawala yung mga taong umaaligid sa bahay. Pero kasunod nito, ang biglaang pag-iba ng presensya ng lugar. Biglang umalinsangan na tila may paparating na malakas na ulan mula sa mahabang tag-init. Pero kakaiba ang nararanasan namin. Yung alinsangan ay parabang may halo na kakaibang amoy. Medyo mabaho at nakakasulasok. Maganda ka na. Anumang sandali aatake na sila. Pero wag kang lalabas ng bahay dahil hindi naman sila makakapasok dito sa loob. Wika ni Nanay Josa. Para saan naman po na yung pagpupuyat natin? Para saan kung hanggang masidlang tayo? Wag po kayo mag-alala, Nay. Walang mangyayari sa akin. Tugon ko kay nanay. Lumabas ako ng tahanan. Habang si nanay ay paulit-ulit akong tinatawag at pinipigilan sa gagawin. Hindi ako nakinig. Wala naman akong nakitang kung ano sa labas. Medyo naaaninag ko ang lugar kahit walang ilaw. May maliit na buwan na nagsisilbing liwanag ng mga oras na yun. Kahit papano, nakapagbibigay ito ng karampot na tanglaw. Mas lumalala ang baho. Yung simpleng amoy kanina, mas masaklap pa pala sa labas. Pati na rin ang alinsangan. Sa puntong iyon, hawak ko ang punyal. Naglakad-lakad paikot ng tahanan. Tinitignan ko pa ang mga posibleng lugar na maaaring matagpuan ng aswang.
Aminado kong hindi pa nakakakita ng karumal-dumal na anyo ng aswang. Yun pa lang ang unang beses. Kung sakaling bumungad sa akin ang mga ito sa totoong anyo. Dahil wala akong makita malapit sa bahay. Dumiretso ko sa liblib. Binaybay ko noon ang gilid ng burol. Ang kagandahan sa lugar namin ay wala talagang ibang nakatirik na bahay sa burol. Kung hindi ang tinitirhan namin. Yung iba kasi, nasa baba na ito at medyo may kalayuan. Kaya kung anumang mangyari sa lugar, hindi mabubulabog ang ibang tao. Kaso nga lang ang problema, kung nagkataon na wala kaming panlaban, siguradong mahihirapan din kaming humingi ng saklolo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narinig ko ang bulong ni Salpo. Sinasabing nagugutom siya. Nagtataka ako sa sinabi ng gabay. Kumakain pala si Salpo. Naisip ko naman kung papaano ito kumakain dahil hindi naman siya nagpapakita. Yun lang ang narinig ko sa kanya. Kaya naman hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa ilang sandali pa. Nang marating ko ang dulo, doon ay may nagpakita sa akin. Dalawa ito, pero katawan lang ang naaaninag. Hindi malinaw ang mga muka. Umabante ako ng lakad. Hindi natatakot. Habang yung dalawang nilalang, kumakabig ito na tila nais pa akong paikutan. Walang pagdadalawang isip kung sinong gaba ng isa. Pero ng mga sandaling iyon, mabilis nakailag ang nilalang. Para bang palaka na bigla na lang lumulundag at nakakalipat ng posisyon. Hindi ko na malayan na umaatake na din yung isa. Nadakma ako nito. Kinagat sa balikat. Mabilis ko namang binaliktad ang patalim. Inundaya ng pagsaksak sa tagiliran. Ilang sandali lang kumawala ito at bumagsak sa lupa. Doon ko palang nasilayan ng malinaw ang itsura. Tao lang, pero maladyablo ang muka. Makapal ang kilay at nakaumbok ang pisngi. Nakanganga ito. Kitang-kita ko ang pagbulwak ng masaganang dugo sa bibig. Nagtataka ako dahil wala man lang akong tinamong sugat sa balikat. Dama ko ang lakas ng pagsunggab pero wala namang nangyaring kakaiba sa akin. Habang tinitignan ko ang aswang, dito ko muling narinig ang boses ni Salpo. Tuwang-tuwa ito sa mga nagaganap. Habang yung isang aswang naman, hindi na nagtangka ng masama. Nang maramdaman nito na patay na ang kasama, nagtangka na itong tumakas. Matapos nun, papauwi na sana ako ng tahanan. Mga ilang metro na lang. Kaso nga lang narinig ko uli ang boses ni Salpo. Nang mga sandaling iyon, hindi na sa likod ng tenga. Nagmumula na ito ilang distansya mula sa akin. Hinanap ko naman ang pinagmula ng tinig. Nanlaki ang mga mata. May nakita kong nilalang. Hindi kawangis ng aswang. Naroon ito at nakapatong sa taong napatay. Kitang-kita kong nilalantakan nito ang labi. Rinig ko ang paglagutok ng mga buto nang sapilitan nitong buksan ang dibdib. Napamura ko ng mga oras na yun. Napatanong sa sarili kung ano ba talaga ang nakikita. Matapos niyang mabuksan ang dibdib, inginudngod ng nilalang ang muka.
Kung hindi ako nagkakamali, kinakain nito ang laman loob ng aswang. Binigyan ako ng tapang ng tangan ko, pero ng mga sandaling iyon, tila bigla itong nawala. Nakakakilabot talaga ang itsura ng nilalang. Lalo na nang lapitan ko ito para masuri ang itsura. Parang pinaghalong oranggutan, paniki, at may sungay pa ito. Hinanda ko ang sarili. Hawak ko ang punyal. Marahang inangat para bumuelo ng pagsaksak. Papatayin mo ba ang gabay mo? Hindi mo man lang ba ako babatiin? Ito ang aking itsura. Yung tinatawag ng tatay mong impakto. Ipinagbabawal sa akin ang manakit. Kaya ginamit ko ang tatay mo para magawa ang gusto ko. Wika ni Salpo. Ano? Tama ba yung narinig ko? Ikaw si Salpo? Kumakain ka ng... Oo. Bulag ka ba? Nakikita mo na nagtatanong ka pa. Kumakain ako ng karne ng tao. Pero dahil sa tatay mo, napipigilan ko ang sarili ko. Iniling niya sa akin na ang kakainin ko lang ay mga masasamang tao o hindi kaya naman aswang. Dahil kapag hindi ako sumunod, ibabalik niya ako kung saan ako nanggaling. Ang tagal kong nag-intay bago ako uli nakakain. Sayang nga yung pinatay mo kanina. Tinangay pa ng mga kasama niyang aswang. Ako na sanang magliligpit eh. Wika ni Salpo. Hindi ako kagad nakapagsalita. Hindi pa pala tapos ang lihim na dapat kong malaman. At kung hindi ako nagkakamali, sinadya ni Salpo na bigyan ng tangan ang ama para din sa sariling kapakanan. Kaya pala madaming pinatay na aswang ang tatay para lamang makakain si Salpo. Napapaisip ako ng mga sandaling iyon. Magiging madugo ang kakarapin ko kung gabay ang nilalang na ito. Hindi malayong maging katulad ako ni Tatay Ranilo. Magkahalong pag-aalinlangan at pagkamangha ang nararamdaman ko noon. Pero magpasaganon pa man, naroon na. Nasimulan ko na ang lahat. Ang kailangan na lamang gawin, ubusin ang sinumang aswang na nananalasa sa lugar. Matapos malantaka ng bangkay, hinila ito ni Salpo papunta sa malayo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon. Basta ilang sandali lang, narinig ko na ang bulong niya. Umuwi ako ng tahanan. Nakita ko si nanay na naroon sa labas. Nakatingin sa akin at nag-aalala. Kagad niyang tinanong kung nakaharap ko ba ang mga aswang. Ang sabi ko naman ay napatay ang isa. Pero tinangay din ito na makasama, kagaya ng nangyari kay Abel. Hindi ko sinabi kay nanay ang patungkol sa gabay. Siguradong walang ideya si Nanay Diyosa dito. Halata naman dahil ni minsan, wala itong nabanggit patungkol sa ugali ng gabay ni Ama. Ilang araw ang nakalipas. Kada aalis ako ng tahanan at pupunta kung saan, tangan ko ang dalawang mutya. Dala ko rin noon ang punyal maging ang sinturon. Para na akong si tatay. Nakikita ko ang ama sa sarili. Sa kabutiang palad, wala namang nanghamak pa.
Sinubukan ko ng puntahan ng tahanan nila Abel. Liblib na nayon at may ilang residente ding nakatira. Ang iba dito ay tao lang. Pero ang iba naman, alam ko sa aking sarili na aswang. Bukod sa nararamdaman ko sila, nakikita ko din kung paano kumilos ang mga ito. Hindi naman ako naging mapusok. Hanggang sa pagmamasid lang ang ginawa. Pero hindi ako nagpapakumpiyansa. Baka matulad ako kay tatay. Kaya dala ko palagi ang tangan. Habang si Salpo naman, napapadalas na ang pagbulong sa akin. Madalas pa itong magpakita sa liwanag. Talagang mapapatakbo kung sino mang tao kapag itsura ni Salpo ang bubungad. Yung katawan nito ay tila puno ng sugat. Nanlilimahid ang katawan niya na parabang mga dugo. Kulay pula ang kulay ng balat ni Salpo. Pula din ang mga mata. Pero yung mga ngipin, matutulis na kulay itim ang lahat. Literal na isang impakto si Salpo. Pero sa likod ng nakakatakot na itsura, pilyo ang animal. Walang nagagawang mabuti sa akin si Salpo. Palagi lang akong ginugulat. Kapag nagpapakita sa akin, nakakawindang talaga. Minsan nakadungaw pa ang mukha nito habang natutulog ako. Sino ba namang hindi mababaliw? Makailang beses ko na siyang sinabihan na ibabalik ko siya sa kahon dahil sa mga pinaggagawa niya sa akin. Pero ang sagot niya naman, kapag binalik siya sa kahon ay mamamatay ako. Sugal buhay ang pagtalikod na gagawin ko sa kanya dahil mawawalan ako ng proteksyon. Tama naman si Salpo. Kailangan ko ang proteksyon niya at ng gamit hanggang sa nasanay na lang ako sa kanya. Minsan gumaganti ako kay Salpo. Nilalagyan ko ng pangontra ang katawan. Umiiyak pa ito ng una. Pero mantakin nyo, habang tumatagal ay kumukunat ang gabay. At kapag siya naman ang bumabawi sa akin, talagang higit pa sa binabalahura ang kakalabasan. Si Nanay Diyosa naman noon, alam na siyempre ang patungkol sa kung anong klaseng gabay talaga si Salpo. Sinabi ko na ang lahat sa kanya para hindi na ito magtanong sa akin ng kung ano-ano. Palagi na lang ako noong sumisigaw dahil ginugulat talaga ako ni Salpo. Ang sabi pa nito, kung gusto ko bang magpakita din siya kay nanay, pero tinanggihan ko ito. Ikamamatay ng aking ina sa oras na makita ang napakapangit niyang muka. Patuloy ako sa pagmamasid noon, pero hindi ko iniwan ang pag-aaral. Napakarami kong natuklasan sa abilidad na kayang ibigay sa akin ng dalawang gamit. Hindi ko muna isinisiwalat. Bukod pa dyan, maraming pagsubok na dumating sa aking buhay. Ang pagkakaroon ng kaalaman at tangan, kasabay nito ang pag-unlad. Akala ko puro lang kilabot at karasang hindi pangkaraniwan. Nagkaroon kami ni nanay minsan ng pasyente na sobrang yaman. Simple lang naman ang problema. Ginagambala ng engkanto. Pero ang buong akala nito, ikamamatay niya ang kaganapan. Nagpapakita na mismo sa kanya ang elemento. Ang sabi naman ng parokyanong ito, sa oras na matulungan namin siya, bibigyan niya kami ng malaking pabuya. Ang sagot naman ni Nanay Diyosa, hindi nito kailangang isipin ang pagbibigay. Hindi namin ito kailangan, basta makatulong lang kami.
hanggang sa pumunta na kami ni nanay sa tahanan nito. Isa itong matandang lalaki na si Siriano. Malaki ang tahanan at hindi may pagkakailang napakayaman talaga. 2 palapag at napakalapad. Pero nakatago ang bahay na ito sa mahaba at mataas na pader. Bukod kay Siriano, meron pa siyang iba na kasama sa tahanan, ang asawa at nag-iisang anak na may sarili ng pamilya. May mga katiwala din noon, pero nang makita ang itsura, mukha namang kulang sa tulog. Mahahalata sa mga nakatira sa tahanang iyon na balisa. Hanggang sa nagsimula na si Nanay Diyosa maglibot sa paligid ng bahay. Malawak ang loob ng bakod. Nakikita ko noon ang nakakakilabot na mga puno. Habang si Salpo naman, para bang nayayamot. Sinasabing napakawalang kwentang lugar ng pinuntahan namin. Dagdag pa ni Salpo, napakadali lang naman ang solusyon ng problema. Panay bulong sa akin. Nangungulit na umuwi na kami. Ano ka ba naman? Tumahimik ka nga dyan. Kung wala ka magagawang mabuti, manahimik ka na lang. Napakakulit mo eh. Wika ko sa kanya. Pero sa likod ng pagsita ko kay Salpo, mas lalo pa itong nangulit. Hanggang sa hindi ko na lamang siya pinansin. Pero ang kinakatakot ko ng mga oras na yun, baka bigla ang magpakita ito. Alam ko na dadagdag lang yon sa problemang kinakarap ng pamilya. Hinahayaan ko lang si Nanay Diyosa ng mga oras na yun. Nag-uusal na ito. Dama ko ang presensya sa bawat salita. Pangtaboy ang mga inuusal ni Nanay Diyosa habang hawak ang rebulto ng San Benito. Hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay. Dito na napatingin sa akin si Nanay. Isa lang ang ibig sabihin. Kailangan niyang naroon ako. Marahil tingin niya, hindi madadala sa santong dasalan ang elemento. Habang papalapit ako kay Nanay Diyosa, tinatanong ko si Salpo, ano bang nilalang ang naninirahan doon? Ang sagot nito, buryong ang boses at hangos lang ang naririnig ko sa kanya. Nung nilapitan ko si ina at may tinuro ito sa akin, nasa kanto yon ng bakuran, kung saan may napakalaking puno ng kaimito na kinakapitan ng balete. Ayon kay Nanay Diyosa, agta ang gumagambala sa lugar. Nagtanong naman ako sa maaari kong gawin. Mabuti sana kung tao lang o aswang, dahil madali ko silang masusugpo. Pero kapag elemento, ibang usapan na ito. Hindi ko din alam anak eh. Agta pala ang nanggagambala. Hindi tinatabla ng orasyon ng ganyang elemento. Hindi naman sila gala. Sa halip kung saan sila naroon, yun talaga ang teritoryo nila. Sa tingin ko, hindi agta ang gumagambala kung hindi ang mga tao mismong nakatira dito. Tignan mo, may bakas ng mga pinutol na puno. Teka, saan ka ba tumitingin? Doon oh! Ang layo mo naman. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Wika ni Nanay Diyosa. Nawala ang atensyon ko sa kanya. Dahil biglang nagsalita si Salpo. Umalis na kami sa lugar. Natatakot siya sa agta. Napakunot ang noo ko. Ang yabang nitong magsalita. Na kesyo simple lang ang problema. Pero takot lang ito sa agta. Kaso nga lang,
Gusto ko ding malaman ang dahilan kung bakit nga ba nanggagambala ang agta sa lugar. At ano din ang dahilan kung bakit takot ang isang impakto na malademonyo sa isang agta. Anay, may naisip lang po ako. Kasi nananahimik naman yung mga agta eh. Pinutol po yung mga puno. Malamang yun yung tirahan nila eh. Tama po ba ako, Nay? Tanong ko kay Nanay Josa. Subukan mo kayang kausapin, anak. Baka kapag ako manakit eh. Sinubukan ko pa namang itaboy. Tugon ni Nanay Josa. Tumango lang ako noon. Kakausapin lang pala. Walang problema. Pinuntahan ko ang kanto ng bakuran. Habang si Salpo naman, parang gusto nang lumaya sa aking katawan. Nga pala, si Salpo ay nananahan sa aking katawan. Pero hindi ko pinapagamit. Hindi ko siya pinapayagan na magdikta kung ano ang gagawin ko. Ang ibang may tangan para maging malinaw sa ating lahat. Imbis na alaga nila ang mga gabay, sila pa ang lumalabas na alaga. May mga gabay pa naman na pilyo. Ang mga lihitimong mutya, siguradong may gabay talaga. Ito ang magdidikta sa'yo kung ano ang gagawin at kasama mo palagi. Kaso nga lang, nilimitahan ko si Salpo kapag nagmamatigas. Tatablahin ko ito. Pwede ko namang itago ang tangan o hindi kaya naman itapon sa ilalim ng ilog. Pero sa kabutihang palad, sumusunod naman si Salpo. Noong nasa tapat na ako ng puno, napilitang lumabas si Salpo. Habang si Nanay naman, napatingin sa paligid dahil baka may ibang makakita dito. Mabuti na lang, hindi sumunod ang pamilya dahil kung nagkataon, lalong lalala ang problema. Ano ba kasi ang ginagawa natin dito? Hayaan na lang natin sila. Dahil sila naman ang may kasalanan. Wika ni Salpo. Ano ka ba? Ang laki-laki mong impakto. Nababahag ka. Para saan pa yung ganyang itsura mo kung natatakot ka kaagad? Tumahimik ka na nga lang. Ako nang bahala. Tugon ko sa kanya. Umatras si Salpo. Gumilid ito sa pader at umupo na tila bata. Nakakatakot man ang itsura, pero hindi ko maiwasang matawa sa mukha nito. Nagbigay respeto na ako sa tapat ng puno. Magandang hapon, kaibigan. Pasensya na Kwan kasi, may hindi lang pagkakaintindihan. Makikiusap sana ako na wag mo na sanang gambalain ng pamilya. Pangako, sasabihan ko sila na wag nang sirain yung tirahan mo. Sana naman, pagbigyan mo ko, kaibigan. Pasensya ka na Wika ko sa elemento. Aminado sa puntong yon na kinakabahan. Dahil kahit kailan hindi pa ako nakakakita ng agta. Paulit-ulit na tinatawag na kaibigan. Nakikiusap pa sa kanya. Habang si Salpo naman, tila tatakbo na ito. Panay pa ang tawag sa akin na hindi garalgal ang boses. Tila nagsusumamo. Umalis na kami sa lugar at baka may kung anong gawin ang nilalang. Ilang sandali pa, lumapit si Nanay Josa at may ibinulong sa akin. Nariyan! Nariyan sa harap mo! Wika ni Nanay Josa. Ano po? Sa harapan ko? Lumabas na siya?
Hindi anak. Kanina pa siya sa harapan mo. Muling wika ni nanay. Nagmukha kong ewan ng mga sandaling iyon. Naroon na pala sa harapan ko ang agta. Kaya pala takot na takot si Salpo. Pero ang tanong sa aking isipan, bakit hindi ko siya nakikita? Hanggang sa umalis na si nanay sa lugar. Habang ako noon ay hindi mapakali. Nagpatuloy lang sa pagsasalita pero hindi ko na ito tinatawag. Bagkus nakikiusap na lamang. Pero para bang may umiihip sa aking muka. Nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan. Kung hindi ako nagkakamali, hininga ito ng agta. Ilang sandali pa. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata dahil unti-unting may nabubuong imahe sa harapan. Napakalaking muka. Sobrang itim. Nakadungaw ito sa akin. Nakikita ko ang malaki at nanglilisik na kulay pulang mga mata. Napabitaw ako ng mabigat na salita. Ang buong akala ko ay maliit na nilalang ang agta. Maraming klase ang mga agta. May kasing laki ng tao. Merong mataba at meron ding dambuhala. Pero yung bumungad sa akin, tila higante sa sobrang laki. Teka kaibigan, hindi ako lalaban, hindi ako kalaban. Andito lang naman ako para ayusin yung sitwasyon eh. Baka naman pwede pa nating daanin sa maayos na usapan. Tanong ko sa nilalang. Hanggang sa umangat ang ulo ng agta. Kasabay nito ang paglitaw ng kabuuan ng katawan. Nakaupo pa pala ito kanina. Ngayon ko lang nakita kung gaano kataas. Bagaman naroon ang nilalang sa aking harapan, sandali lang akong tumingin sa mga mata niya. Ilang segundo lang ay narinig ko itong nagsalita. Pero hindi ko makitang bumubuka ang bibig. Para bang sa isip ko lang siya kinakausap. Ang sabi ng agta, ititigil niya ang panggagambala sa mga nakatira sa lugar sa isang kondisyon. Huwag din siyang gagambalain ng mga ito. Tumangulang ako noon. Pagkatapos tumingin ako kay nanay at gumiti. Pagbalik ko ng tingin sa nilalang ay wala na ito sa lugar. Habang si Salpo naman, naglaho na rin. Hanggang sa narinig ko itong bumulong na parabang galing sa mahabang takbuhan si Salpo. Naririnig ko pa ang paghangos niya habang nagsasalita. Hindi ko naman sinagot si Salpo. Puro lang talaga kalokohan ang sinasabi ng gabay. Bagaman malaki ang naitutulong, tila wala din dahil mas madalas pa rin niyang pinapasakit ang ulo ko. Inabisuhan ko si Nanay Diyosa na ayos na ang lahat. Pumayag na ang agta at sinabing hindi naman gagambala. Noong kinausap namin ang pamilya na maayos na ang sitwasyon, hindi pa ito kaagad naniwala sa amin. Baka gambalain muli sila nito. Ang sagot ko sa kanila, matapos ng 1 linggo, puntahan kami sa bahay kung maulit pa ang kaganapan. Matapos nun, umuwi na kami kaagad ng tahanan. Ang sabi ko pa kay nanay, ba't pa nagpatulong sa amin ang pamilya? Wala naman palang tiwala ang mga ito. Hayaan mo na anak. Ang isipin mo nakatulong tayo. Ang mahalaga, ligtas na sila. Tugon ni Nanay Diyosa. Ilang araw ang nakalipas. Bumisita sa amin si Sariano. Akala ko problema ang daladala. Pero iba. Ang sabi ni Sariano, wala nang panggagambala sa kanila ang agta.
Nagpasalamat ang mga ito kay ina at may inabot na pera. Nakita ko pa kung gaano kakapal ang sobreng ibinigay niya kay nanay. Pero umiling si inay. Kinumpas ang kamay at sinabing hindi niya kailangan ng kahit anong pabuya. Ano ka ba? Kami ng pamilya ko, naniniwala talaga sa mga albularyo. Halos lahat kayo tumatanggi kapag binibigyan eh. Pero kusang loob naman to, kaya pwede mong tanggapin, hindi ba? Wika ni Soriano. Hindi nabibili o nababayaran ng salapi ang tulong na ginagawa namin. Hindi naman kasi kami talagang gumawa nun. Kung hindi ang ama. Kung hindi dahil sa kanya, walang katulad namin. Pero kung kusang loob yan tatanggapin ko. Basta hindi yan bayad sa pagtulong namin. Tugon ni Nanay Josa. Napailing na lang ako sa ginawa ni nanay. Naisip ko na tama lang natanggapin niya ang pera dahil malaking tulong ito para sa amin. Pagkatanggap ni Nanay Josa, may pahabol pa si Soriano. Mabait at mapagkakatiwalaan kami. Inalok nito si nanay ng trabaho. Boss sa malaking kumpanya ng real estate si Soriano. Ang sabi pa nito, gagawin niyang broker ang nanay. Malaking kitaan kapag lupain o ari-arian na ang usapan. Kaagad tumango si nanay. Kung hindi niyo na itatanong, nakapagkolehiyo naman si Nanay Josa. Bagaman hindi nakapagtapos, pero malaki ang saklaw. Hindi lang sa karunungan, kung hindi na rin pati sa katalinuhan. Hanggang sa umalis na si Soriano sa tahanan, habang si nanay naman, hindi pa rin binubuksan ng sobre. Tila ba nagdadalawang isip ito. Kaya ako na lang ang nagbukas. Tama ang aking hinala. Malaking pera ang laman ng sobre. Kaso nga lang inaamin ko rin, hindi talaga tumatanggap ng anumang pera ang mga albularyo. Kaso nga lang karamihan sa kanila, ito na ang kinabubuhay. Marami akong kwentong narinig na kesyo hindi sila tumatanggap. Pero syempre hindi ako naniniwala dahil sayang naman ang mga perang ibinibigay ng kusa ng mga tao. Baka naman sabihin pang sapat na ang ngiti at pasasalamat ng pasyente. Kalokohan. Hindi sa nilalahat ko, pero kadalasan ganun talaga. Marami ding nagpapanggap na albularyo. Pinagkakaperahan ang ibang tao. Ito na ang pinupukol kong punto sa kwento. Kasabay ang pagkakaroon ko ng tangan, umuusad din ang aming pamumuhay. Napaayos namin ang bahay at nagtayo ng maliit na tindahan. Sunod-sunod din ang naging kliyente ni Nanay Josa. Malaking proyekto at lupain sa negosyohan. Habang ako naman ay syempre natutuwa. Pero ganun pa rin. Kung ano ko noon, yun pa rin habang umuusad ang pamilya. Kasabay ng paglago, ganon din ang pagdami ng pagsubok. Hindi lang pagsubok sa pamumuhay, kundi pati na rin sa subok sa partikular na kababalaghan. Hindi maiiwasan ang may mainggit. Mantakin nyo napakabilis umasenso ng buhay namin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. JD nga pala, shoutout kay Marna Dasejas para sa comment na to. Flash ko sa screen. Idol, bakit ka naka-shades? Hindi to shades. Salamin ko to. Pero siyang grado, ayan. Kasi kapag nagsushoot ako, ang daming ilaw. So kapag binasa ko siya, gaganto yung mata ko. Hindi din pwede tong isa kong salamin. Kasi nga, ayan, masyadong maliwanag. Masakit siya sa mata.
Kaya nagpa-customize ako ng ganitong salamin para kahit nagbabasa ako sa monitor tas may mga ilaw, hindi ako masisilaw. Yun lamang, para sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang. At kung may mga katanungan, comment lang kayo mga kabayan. Maraming salamat. Ang ninuno. Ang ninuno. Gabay na impakto. Madalas